sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayon mismo sa Max Defense Philippines, kahapon ay nakatanggap tayo ng kumpirmasyon na ang mga opisyal mula sa Korea Aerospace Industries, KAI, ay bumisita sa punong tanggapan ng Department of National Defense, DND, sa Camp Aguinaldo para sa isang mahalagang okasyon. Ngayon naman, ayon sa ulat ng mga pahayagan mula pa sa South Korea, pumirma na ang Pilipinas ng kontrata para bumili ng 12 units na bagong FA-50 Fighting Eagle na mga light combat aircraft para sa Philippine Air Force. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng tumataginting na 700 milyong dolyar. Wala pang detalyeng inilalabas kung ang mga eroplanong ito ay kabilang sa Block 20 variant o kung kailan eksaktong inaasahan ang kanilang pagdating. Subalit, batay sa kakayahan ng Korea Aerospace Industries at sa kanilang kasaysayan ng mabilis na produksyon at paghahatid, hindi na tayo magugulat kung ang unang batch ng mga FA-50 ay makakarating na sa bansa sa lalong madaling panahon, marahil sa taong 2026. Nitong Hunyo 3, 2025 lang, lumagda ang Pilipinas ng kasunduan para bumili ng 12 units ng karagdagang FA-50PH light combat aircraft mula sa Korea Aerospace Industries ng South Korea, kung saan ito ay malaking hakbang para mapalakas pa lalo ang kakayahan ng bansa sa depensang panghimpapawid. Ang bagong kasunduan ay magdodoble ng bilang ng FA-50PH jets ng Philippine Air Force na kung saan ang kauna-unahan nitong FA-50 light fighter aircrafts na bumibilang ng 12 units ay dumating noong taong 2014. Sinasabing kaya ito ay binili upang maging bahagi ng pagsusumikap ng Pilipinas na palakasin ang puwersa nito sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea, lalo na sa mga pinag-aagawang mga teritoryo, kagaya na lang ng Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ang FA-50 ay isang light fighter aircraft, ngunit makapangyarihang fighter jet na hango sa T-50 Golden Eagle trainer aircraft. Disenyo ito ng Korea Aerospace Industries at kilala sa kombinasyon ng abot kayang presyo at maraming gamit. Angkop ito para sa mga bansang may limitadong budget sa depensa. May isa itong General Electric F404GE102 engine na nagpapabilis sa jet hanggang Mach 1.5 o 1.5 ulit ng bilis ng tunog. May combat radius ito na halos 250 nautical miles at kayang magdala ng hanggang 4.5 toneladang armas, kabilang ang AIM-9 Sidewinder na isang air-to-air missiles, AGM-65 Maverick, isang air-to-ground missiles, Joint Direct Attack Munition, JDAM, na isang precision-guided bombs, mayroon din itong 20mm 3-barrel Gatling gun para sa malapitan na labanan. Ang radar system nito, EL/M-2032 na gawa sa bansang Israel, ay may kakayahang mag-lock at subaybayan ang maraming target. Sa mga mas bagong bersyon na Block 20, maaaring gamitin ang Phantom Strike AESA radar ng Raytheon para sa mas mahusay na kakayahang mag-detect. Simula nang mawala sa serbisyo ang mga lumang Northrop F-5 noong 2005, nawala ng supersonic capability ang Pilipinas. Ngunit sa pagdating ng FA-50 noong 2015, muling nagkaroon ang bansa ng modernong kakayahang panghimpapawid.
Bukod sa air combat, ginagamit din ang FA-50 para sa counterinsurgency operations, gaya ng laban sa New People's Army sa Mindanao, maritime patrols sa West Philippine Sea, at pagsasanay ng mga piloto. Noong 2017, ginamit ang FA-50 sa pagbombang may presisyon sa Marawi Siege. Tinawag itong game changer ng mga opisyal ng Philippine Air Force dahil sa bisa nito sa labanan. Noong Pebrero 2025, dalawang FA-50 ang lumipad kasama ng US B-1B Lancer bombers sa joint patrol sa South China Sea bilang pagpapakita ng alyansa sa mga kapartner sa seguridad. Bagamat mahusay sa maraming misyon, may mga kahinaan din ng FA-50, tulad ng mas maikli ang range kumpara sa mga advanced fighters tulad ng China's J-10C o J-20. Walang stealth na disenyo at ang FA-50PH ay umaasa sa external targeting pods, gaya ng Lockheed Martin Sniper para sa precision strikes. Ang FA-50 ay masasabing anya na hindi ideal sa mataas na antas ng digmaan, lalo na laban sa mga bansang may advanced anti-aircraft systems, gaya ng HQ-9 ng China. Gayunpaman, ang bilis nitong i-deploy at ang mababang gasto sa operasyon na humigit kumulang 10,000 dolyar kada oras ng lipad na kalahati ng operation cost ng F-16 ay ginagawang praktikal itong solusyon sa mga agarang pangangailangan ng Pilipinas. Sa kabuuan, masasabi na ang pagbili ng karagdagang FA-50 ay nagpapakita ng seryosong hangarin ng Pilipinas na palakasin ang depensang panghimpapawid sa gitna ng tensyon sa South China Sea, bagamat may limitasyon ang FA-50 laban sa mga makabagong eroplano ng China. Praktikal itong pansamantalang solusyon habang hinihintay ang mas mga modernong fighter jets. Ang tanong na ngayon, sapat ba ang FA-50 sa kasalukuyan o kailangan na bang tumingin ang Pilipinas sa mas makabagong teknolohiya upang masigurado ang pambansang seguridad sa hinaharap? Bago kami magtapos, lubos ang aming pagpapasalamat, tulad na lang ng aming pinagkuhang source na nagsimula sa Max Defense Philippines at pati sa The Korean Economy Daily.